ko po. Oh, mga mami. Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ipaprank naman natin yung sister ko, yung sunod sa akin. So, ang situation is, tinext na siya ng nanay ko. Ako ba lang nag-text gamit yung cellphone ng nanay ko at saka nung asawa niya na kausapin ako. Parang ang sabi ng mami kausapin mo ang ate mo, ganyan. Tapos tinext nung asawa niya na parang umiiyak ang mami, gawa ko, ganyan. So nag-text si Jessa na, Mami, wag ka na pong umiyak. Baka po tumaas ang dugo nyo. Ganyan. Oh, so sweet. And then, nag-chat pa ang mami. Ang mami ko, kulit-kulit. Nag-chat pa kay Jessa na ang laki daw ng problema. Tas sticker na naiyak. So, yun. Let's see kung ma-execute namin ng tama. So, na ako'y buntis. So, yun. Kailangan mapaniwala na buntis. So, ito, nandyan kayo sa headboard ng kama ni Jai. Tapos tingnan natin kung okay. Sana hindi nyo mapansin yung camera and everything. Yun. And si Berry nandun, tulog siya. Sana hindi din siya magising mamaya sa kalokohan ko. Oh my God. Ay, kinakabahan ako. Kasi sana walang masamang mangyari. And sana maging okay, maging smooth yung flow. So, disclaimer guys, hindi po talaga ako buntis. Siguro, matagal pa ho yun. At actually, meron nga ako ngayon. So, let's do it! Napapano ka ga? Ha? Napapano ka? Ha? Na? Napapano ka? Ha? Oo, eh bakit ka umano agad eh? Alam mo naman nangyari na sa akin yun. Nangyari na eh. Lagi mo sinasabi na wala ka pang ginagawa mali eh. No! Skupo. Oh, mga mami. Tama na. Hindi naman, bebe. Hindi. Akin na. Tayo muna. I-prank lang. Kakasuna. Naiiyak ka na din naman. Oh, mami. Nagtig ka sa akin na. Sorry. Tahan na tayo. Prank lang nga. Char lang. Galit si Manang. Nagising! Kaya, sumay mo! Ay, umiyak! Oh my God, Mami! Best actress! Alam mo ga, aray sinet up ko pa, hindi ko napindot. Biglang may umumpog doon. Nagchichikan pa kami ng Mami about sa photo booth ni Jai. Ako'y tatakbo pataas. Kala ko yung mahuhuli na. At tunugan yung aking 10 piso sa bulsa. Nagaling ka.
Kaya nga ako. Nag-iisip ko lang cellphone. Sabi ko, ba't kayo hindi ka nagte-text? So guys, successful naman yung prank. Kaya lang, yun, tampo pa rin si Jessa sa akin. Tsaka sa mami, tsaka kay Alex. Kasi nga, syempre, parang nagmadali pa daw siyang umuwi. So, yun pala yung feeling na pinagdaanan niya. Siya ay bata pa nung na-pregnant kay Berry kasi mas matanda ako sa kanya. And naiyak na lang din ako nung pahuli na kasi alam mo yun, nag-brings back kung ano yung na-experience niya before. So, although prank lang to, parang pumasok sa isip ko na na sobrang nakakaawa ang mga magulang kapag nangyayari yun sa mga anak. Kaya bilang anak, parang ako, gusto kong maging isang responsable na anak na na hindi i-let down yung mga magulang kasi sobrang sakit nun para sa kanila. Naiyak na naman ako. Pero yun, guys, I just want to say na dun sa mga struggling and feeling nila pag nakahanap sila ng boyfriend nila, yun na yung makakasama nila forever and ipagtitiwala nila ang lahat-lahat. Lalo na especially yung sa mga bata pa talaga, yung sa mga teenager. Guys, parang sana wake up call to sa inyo na it's not easy. Na hindi joke yung pagiging pregnant on an early age. Kasi sobrang hirap ng struggle and people will mock you, will judge you, kahit na alam mo naman sa sarili mo na nagmahal ka lang. Sabi nga pag teenager ka, mas pinagagana mo yung damdamin mo. Pero sana maging mindful tayo na hindi lang puro puso yung dapat nating pagganahin. Kailangan nating pag-isipan ang lahat kung kaya mo na ba, handa ka na ba, may pera ka ba para doon. Kasi kahit sabihin mo na mahal ka niya at mahal mo siya, girl, hindi ka mapapakain ng pagmamahal. Kailangan mong gamitin yung utak mo. Kahit pa anong sabihin mo, pag nandyan na yan, kailangan mo na yung panindigan. And kung sinasabi nga nila na you will start from scratch, yung pinakauna pa bago yung scratch, kailangan mag-umpisa ka dun. Kasi hindi na yung buhay mo lang yung nakasalalay. Ang nakasalalay na dito ay yung buhay ng pamilya nyo at buhay ng magiging anak mo. And napakaswerte ng kapatid ko kasi sobrang supportive ng mga mami, ng daddy, ng mga tito ko, ng mga tita. Sobra talaga. Kasi kahit nagkaganon, never nila iniwan. Kasi family kumbaga, kung sa iba, parang pag nagkamali ka, iiwan ka na. Hindi ganun yung isang pamilya. Ang true meaning ng isang pamilya is kung sobrang low man ng pinagdadaanan mo at sobrang successful mo na, andyan pa rin sila for you. Sana maging lesson din yun sa mga magulang or na intindihin yung mga anak. Oo, nagkamali ka. Nagkamali yung mga anak mo, pero it doesn't mean na ikaw yung may mali. Kasi naniniwala ako na personal choice mo yun. It's not how your mom or dad raise you. It's how you value yourself, kung paano ka mag-isip, kung paano mo nape-perceive ang buhay, at kung ano yung mga choices na pinipili mo. Kasi yung buhay naman natin, hindi natin pwedeng isisi sa iba. Hindi natin pwedeng isisi na kasalanan mo kaya ako nabuntis. Kasi aminin man natin or hindi, ginusto natin yon.
except lang kung na-rape ka. Yun. Sobrang daming realizations lang na pumasok sa utak ko. Kasi, personally, kahit graduate na ako, or kahit alam ko na may trabaho si Aaron, ganyan, hindi ko pa rin nakikita yung sarili ko na magsa-settle down at magkakameron na ng isang pamilya. Kasi, gusto kong isipin na pag nagkaanak ako, stable na ako, or kahit man lang yung mga bagay na hindi ko natatanggap nung bata ako ay mabigay ko sa kanya. Tsaka yung quality ng life na kaya kong ibigay is good enough. Lalo pa ngayon na ang mahal na ng mga bilihin. And personally, I'm not yet ready. Hindi ako ready pa talaga. Wala akong alam sa buhay ko. Alam kong pag nandun ka na sa point na yon, is mapipilitan ka na gawin ang everything just to pass the situation, just to lessen the burden. Kasi nandun ka na, kailangan mong panindigan. Pero hanggat kaya mong iwasan. So, yun guys. Sorry kung naging madrama na yung vlog and everything. And lesson learned din sa mga nagpa-prank na isipin natin ng maigi. Siguro this will be the last prank I will execute dahil hindi siya madali. We have our own battles na pinaglalabanan, and yung pagpa-prank mas nakakadagdag sa burden ng mga tao. So, I just want to say sorry. Sorry, Jessa, talaga. Sorry. Kasi napaiyak kita. Pero, at the end of this, yung sa lahat ng nangyari ngayong araw na to, you made me realize how you love our family and how strong you are na napagdaanan mo yon and everything. Kahit joke lang yon, parang sakit-sakit sa feeling. Sinabi mo na kawawa naman ang mga mommy at daddy. I just want to say na sobrang proud ako sa'yo kasi nag-get through mo yon. And gagraduate ka na din, malapit na. Alam ko na hindi magpe-fail yung mga dreams mo kasi sobrang determined mo. I love you, madam. Sorry talaga. Mommy and daddy, I love you talaga. Thank you for everything. So, that's it for the vlog, guys. Please give this video a thumbs up if you like it. And don't forget to click the subscribe button down below. May your heart be always full of joy. Bye!